Today, papakita ko yung mga bagay na nadala ko dito sa Canada. Today is November 14 and nagland ako dito sa Canada November 11. So, 3 days pa lang at ngayon ko pa lang o-open yung mga dala kong bagahe. So, might as well, 'di ba? I-video ko na, ipakita ko na din para sa mga naghahanap ng kung ano ba yung mga pwedeng dalhin dito sa Canada. Okay? Ayan. So, syempre, una, mga damit. 'Di ba? Sa mga damit, konti lang. No, konti lang yung dalhin nyo kasi syempre yung weather natin sa Pinas is magkaiba naman sa weather dito sa Canada. Sobrang iba. Especially, 'di ba, wala naman tayong winter, 'di ba? And another tip, 'di ba, kung bibili kayo ng mga winter clothes dito na sa Canada, yung mga winter clothes dito is talagang intended sa kung gaano talaga kalamig yung weather dito. Kung meron naman kayong family dito or may nandito yung asawa nyo, 'di ba, dito na lang kayo magpadala or magpabili ng winter jacket. So kung pupunta kayo ng winter season, okay lang naman kasi yung lamig sa airport, sa airplane, tolerable naman. So, magpabitbit na lang ng winter clothes or winter jacket pagbaba nyo ng airplane. Ayun. So, konti lang talaga yung dinala ko. And, mga undies, diba? So, yun, dinabihan ko din talaga siya. Kasi, syempre, iba yung size natin sa size nila dito. Diba? Yun. And then, ano pa? Mga headbands. Ayan. Headbands. Turban. And, wait lang. Okay. Ayan. So, nakapagdala din ako ng mga polvoron. Ayan. Polvoron. Then, ito pa. Inadala ko sa Canada. Special Yema. Ayan. Special Yema. Diba? So, maganda siyang pampasalubong. So, ang ginawa ko lang, tinip ko lang yung box niya, paikot. And then, nilagay ko sa ganito. Nilagay ko sa brown paper bag. And then, nilagyan ko lang ng plastic. So far, maganda pa rin yung forma niya. No? Okay pa din. Ayan. And then, ito syempre, meron ding dried mangoes. Ayan. So, dried mangoes, no? Nakapagdala din. And, then, ito, chocolate, yan. Chocolate mangoes, no? Talagang pang ano din. Maganda rin siyang pampasalubong and masarap. So, sabi nga ni husband, hindi niya na daw ito pamimigay. Siya na lang kakain. Kasi nga masarap. Yan. So, lahat ng pasalubong ko is care of my mother-in-law. Siya lahat bumili niyan. So, thank you, mommy. Ano pa? Ito. Yan. So, nakapagdala din ako ng tabo, diba? Just to make sure. Pero meron naman siya dito. Just to make sure lang, diba? Parang stock na lang din. Diba? Ang cute. Tapos, tinry ko din itong ibagsak. Hindi siya nabasag. Matibay. Ayan. So, meron tayong tabo. Kasi, like, meron talaga dito madami na walang bidet. Ganyan. So, mostly tissue. So, kailangan lagi may baon na tabo. Okay? And then, ito. So, ito, it's a must talaga, no? Kailangan meron kayong ganito. Bumili na kayo sa Philippines ng Heattech, no? Heattech, meron ito sa Uniqlo. Leggings, etong suot ko, Heattech din to. Yan. So, dahil sobrang grabe yung weather, sobrang lamig, no? Sa loob naman ng bahay, sa mga mall, diba, sa mga restaurant, hindi naman ganun kalamig. Pero paglabas mo kasi, lalo pag humampas na yung hangin, lalo pag winter time na, so kailangan meron ka pang inner, madaming layering, no? Layering is the key. So, kailangan ready ka talaga pa pumunta ka dito. So, magbili ka na
ng mga heat tech, no? Sa Uniqlo para protected ka, especially during the winter season. Yan. So, madami din ako nabili na heat tech. Okay? Ayan. So, ito, mga sponges. Sponges, body sponge sa face sponge, charot. Face sponge ba? makeup puff, body sponge, diba? Just, meron naman dito nito, pero syempre, magkano lang to sa atin? This is only 10 pesos lang, diba? So, magkano dito? Diba? Habang wala pa syempre work, kailangan magtipid-tipid, ayan. So, madaming sponges. Just to make sure, diba? Then, ito talaga, diba? So, ito yung talagang hindi pwedeng wala ka nito. Ay! Ayan, medyo may konting link. May konting leak. Kaya kailangan talaga naka-plastic, no? Kailangan naka-plastic yung mga products nyo para in case na magkaroon ng leak kahit konti dyan lang, sa kanya lang, diba? Hindi na siya lalabas and makaka-affect dun sa ibang gamit mo, diba? So, kailangan nyo to kahit na winter or malamig dito, syempre may araw pa din. And, yung mga radiation na naggaling sa gadget natin, yan, so kailangan pa din protected tayo. So, magbaon kayo din ng mga sunscreen, yan. Ito yung favorite kong sunscreen. And ito, serum, no? Serum. So, itatry ko to. Actually, hindi ko pa to natatry. Nagtanong lang ako kung ano yung magandang serum din. So, ito yung, sa akin, parang in-advise. Yun, sabi nila maganda daw to. So, diba? Try natin. And then, ito guys, ako magbaon talaga kayo nito. Slippers. And another slippers. Diba? Kasi parang mahirap yata makahanap ng slippers dito. I don't know. Kanina naghahanap kami ng slippers. So, parang isa na lang. Dalawang klase lang yung slippers sa mall. Diba? Tapos, kapag wala ka pang size, no? Kaya, magbaon ka na lang ng tsinelas mo. Yan. Okay? And then, ito, yan, mga sampalok. Ayan, so, maganda to kasi syempre, naka-wrap na rin siya. So, ano ba tawag dito? Ito, nakalagay na siya dito. May container na siya, tapos naka-wrap na din siya. And then, binalot ko na lang siya sa damit. Yon, diba? Kaya kailangan may damit ka din, pambalot din sa mga, gamit mo. And mga, favorite na candies mo. Diba? Ayan. So, yun lang. Favorite candies mo. And yun yung nakalimutan ko actually during the, anong tawag doon? Nung, sa airplane ka na. Diba? So, another advice is, maglagay ka ng mga snacks mo sa bag, 'di ba? Kasi lalo kung meron ka mga layover, ganyan, 'di ba? Tipid mode kasi may baon ka na sa bag mo and at the same time, 'di ba? Pangkain ng oras. Pero busog ka naman talaga. Ako nakatiis naman ako, hindi naman ako kumain sa airport. Kasi sa airplane, busog naman talaga. Diba? Even yung from Toronto, from dito sa province, sa Manitoba, sa Winnipeg, diba? May snacks pa din. So, 2 hours and 40 minutes yung flight, pero may snacks pa din siya. Pero yun, lalo kung may mga kadala kayong kids, diba? Mas maganda talagang meron kayong mga snacks sa bag nyo. And then, mga
pajamas. Ayan. So, dinamihan ko din yung mga pantulog ko. Kasi syempre, mas masarap matulog ng komportable ka. And ano to, mga puro long sleeves na medyo makakapal para syempre talagang match dun sa weather, diba? So, yun, yung medyo dinamihan ko din talaga. At syempre, dito. Hello. Ayan. So, syempre, ito ang hindi mawawala sa bagahe ko. Actually, ito yung una kong binili. Una kong binili na nag-prepare na ako ng mga bagay na dadalhin ko dito. Kulambo. Kasi hindi ako makakatulog talaga ng walang kulambo. Syempre, wala namang kulambo dito, diba? So, ayan. Bumili ko. So, nagdala din ako ng ball pens and mga collection piece. Yan. Kasi, syempre, di ba, stocks, mahilig ako magsulat. Okay, and malay mo, nag-aral ulit ako dito, so, meron na akong mga gamit and notebook. Ayan. So, may dala din ako mga ilan na notebook. Ito. Ayan. So, ayan. Actually, nakapag-try na ako nung isa, yung pink. Yung pink na set ng Fairest Skin. So, diba, talagang nag-work siya sa skin ko. And, ito na daw yung maintenance set. So, try natin. Diba? So, kung yun ngang pink, ano bang tawag? Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Nag-work sa akin. So, continue ko siya kasi maganda siya sa skin. No? Wala siyang peeling effect. Hindi siya masakit sa balat. Hindi siya masakit sa skin. So, tingnan natin kung ano yung magiging effect pa nito sa skin ko. Okay? Yan. Ayan. Mga bulak. Siyempre, meron naman dito. Pero, stocks ko lang, diba? Siyempre, mas cheaper, siyempre, sa Pinas. And at the same time, naging filler ko siya. You know, pang siksik na, pero magaan pa rin yung bagahe mo, diba? So, another tip yan. Madami kong, ganito. And, ayan. Mga napkin. No, meron din akong dalang mga napkin. Pero syempre, mas mura pa din sa Pinas. And at the same time, naging filler ko siya dito sa luggage ko. Okay? Para hindi siya masyadong nag-move. Syempre, kung box, ako kasi box yung ginamit ko, mas madami kang malalagay. Pero, mas madami kang malalagay. Pero minsan kasi, syempre, kailangan, mas madami kang mailalagay, pero dapat, mas maganda puno yung box. So, yan yung mga naging fillers ko. Yung cotton, sanitary napkin, no, meron ding mga tissue, ganyan. Fillers yan. Okay, and then, eto guys, kailangan magdala talaga kayo nito. Kasi, grabe talaga, nakakatuyo yung weather dito, no? Lalo pag dumating kayo ng winter time. And of course, maabutan nyo naman syempre yung winter time. So, magdala kayo nito. Kasi sobrang, ako, mas na-appreciate ko talaga to dito. Kasi, syempre yung weather dito, talagang kailangan moisturize lagi yung skin nyo. So, kailangan may baon kayo nito. As in, no? So, yan. Kailangan meron ito. Another filler, diba? Wet wipes. Ayan. So, ito, nakapagdala din tayo nito, guys. Nakapagdala din ako ng cold wax and itong depilatory paper. Cold wax and depilatory paper. Ayan. So, ito, walang leak. Again, nirap ko lang siya ng tape
dito sa container niya and nilagay ko siya dito. So, yun. Kailangan may dami kayong resealable or resealable, ganyan. Ano ba to? Plastic resealable ba to? Para, syempre, in case na magkaroon ng leakage, nakakontain lang siya doon sa loob ng plastic. Hindi na siya kakalat sa buong luggage mo. And then, ito pa, talaga naman, mga pampaganda, diba? So, nakalagay ulit siya sa resealable bag. Ano ba? Resealable bag or plastic? Yun. So, itong sleeping mask. So, maganda daw to. And ngayon ko pa lang siya itatry dito. So, try natin. Yan, yung mga ganyan. Kasi nga daw, mahal ang treatment dito, diba? So, nagdala din ako. Yan, dinala ko din ang aking planner for the year 2024. And ito, yung mga panglinis. Yan, so, meron din akong mga panlinis ng kuko. Yan, so grabe yung kuko ko ngayon. Panlinis ng kuko. So, pwede siyang ipasok. Basta more than 100 ml check-in luggage siya. Yan. Pero ako, ganyan yung ginawa ko. Talagang nirap ko siyang mabuti para hindi siya tumapon. So far, hindi naman siya tumapon. And yung mga, nilagay ko siya sa bag. Like yung brush, ano pa, ito, sa kilay, ganyan. So, yung pusher, ganyan. Yan, nilagay ko siya sa bag na sama-sama siya dito. Yan. Basta sa loob, pwede siya check-in luggage. At syempre, diba, hindi mawawala itong aking daily vitamin. So, meron akong Fern C, Fern Active, and Milka. So, ito talaga yung itinitake ko everyday, diba? Kasi syempre, lalo ngayon, diba, nasa ibang country ka, iba yung klima, nag-a-adjust pa yung katawan mo. So, kailangan talaga alagaan mo yung health mo kasi yung weather diba? Yung yung difference ng weather, diba? So, sobrang layo. So, kapag hindi prepared yung katawan mo, syempre pwede kang magkasakit. Mga 1 week before ng flight ko talagang super laklak ng mga vitamins para, strong immunity tayo. Yan. So, yun lang. Ang tip ko lang din is kung magdadala kayo ng mga talagang gamit or products dito sa Canada, is i-check nyo din kung allowed ba siya. Kasi, meron akong tinignan. Sinend siya sa akin via email Meron akong via email, hindi ko na maalala kung saan nga bagal. Basta nasa-search naman siya. So yun, chinek ko din talaga siya, binasa ko din talaga siya kung ano ba yung mga bagay na pwede at hindi pwedeng dalhin dito sa Canada. Syempre, mas gusto natin maging smooth yung pag-land natin dito sa Canada and maiwasan natin yung aberya. 'Di ba? Yung aberya, yung abala. So, kailangan talaga yung mga dadalhin natin dito is talagang pwede siyang dalhin. Ayan, and yun lang. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.